Okay, so ayan, meron at kumbaga entrance fee dito na binabayaran na 25 pesos. So ang pera ko ay 21.50 centavos and meron siyang tinatak dito sa aking ticket na barko and dahil wala akong barya and walang ATM dito sa loob na to ng boarding area na to ng barko and then gusto ko sanang withdraw doon para mabayaran yung 25 pesos. So 21 pesos na lang ang natira sa aking pera sa wallet talaga. So I don't have any money. Papunta ng Manila with 21.50 centavos. So ayan, sabi ko, ayaw niya tanggapin yung 21 pesos ko. Sabi niya, dapat 25 pesos ang ibayad ko. And meron siyang tinatak dito. So, I go to the office sa Manila para bayaran yung 25 pesos kasi ayoko magkaroon ng utang eh. Yun nga lang, walang ATM dito na mag-withdraw and gusto niya lumabas pa ako sa labas and kung makikita nyo, ang dilim-dilim na sa labas oh, naka-boarding na ako, hindi ako lalabas. So, sinabi nung security na pagdating raw ng mga 7 to 8 ganyan, hindi na ako pwedeng lumabas dito or else hindi na ako makakaakyat dun sa barko. So, kakausapin ko na lang yung personnel sa barko sa Manila na send those 25 pesos to that man personnel into the cashier of taxpayer kasi ayoko magkaroon ng utang. So, ayun, he put a stamp on here, hindi ko alam para saan. Nagalagay siya dito na Philippine Post Authority of Cagayan de Oro Port, ganyan-ganyan. And ako lang ang nilagyan niya ng stamp ng ganyan. And all of these people, they don't put any stamp at all. So ayun, ano bang dahilan ba't ako lang naka-stamp ng ganyan? And all these people following me outside and gang stalking me for the reason that I already exposed that I'm one of those survivor of those Chinese community already. There's slaughter and massacre in Cotabato City, Mindanao. So yeah, so I just wanna do a document. So no matter what happened, I expose all of you people and I fight for my freedom. So this is what happened here.